Vegas po, third year student nurse po from St. Jude College, Dasmariñas, Cavite po. And Wow! Wait lang, lakas ako pa. Sige nga. Kamusta naman po kayo ngayon? Ayan, I'm okay. It's just that, I'm sorry ha, It's okay po. Yeah, it took busy ako nung Saturday, Sunday, talagang sa church kasi busy, madaming activities. As Monday, marami din akong ginawa. Kahapon, pinaayos ko yung laptop ko. Kaya sabi ko, nung nag-reply ako sa'yo, kasi ayokong nagpapaasa, di ba? I understand kasi nag-thesis din ako. Kaya naiintindihan kita. Ayokong mag-decline kasi naiintindihan ko yung mga estudyanteng tulad ninyo. Kasi ako din naiiyak tuloy ako. Naging estudyante din ako. Naramdaman ko din yung naghanap din ako ng mga tao. And medyo maganda din naman yung introduction mo. Sabi ko, sige, try ko ng Wednesday. Maski na lang, broken schedule kasi ako sa work. Parang, yan, tulad yan kanina, gumising ako 4 o'clock. Tapos, 6 na tapos yun, hindi na ako makatulog. Syempre, I need to, nagpakapagod na lang muna ako sa household chores. And then, after that, mga 9 na ata ako nag-message sa'yo na matulog lang ako sandali. Kaya, nag-alarm clock ako ng 12. Gutom naman ako. So, kumain na. Ano ulit? Paano ka tayo address? What's your name? You can address me po by my name, Janelle po. Janelle? Short lang po kasi yung nasa TikTok. Oo nga, so Janelle. Hindi ko po siya ginagamit. Pang ano lang po talaga yung pang scroll. Correct. Tapos pang ano din, pang business din kasi, no? Pag ganito kasi kailangan lahat mayroon ka. Ako din naman, ayoko talagang pero lahat na mayroon, pati, remote na po kasi. Yeah, Viber, ano pa ba yung mga ano na ngayon, lahat na mayroon na, lahat ng account kasi for messaging na rin. So yeah, you can introduce yourself again and then let me know. Okay po. Hi po again, Miss Jacqueline po. I'm Janelle po, can address me po by my name, Janelle, and I'm a nurse po. Currently, nagkakandak po ako ng research study entitled Family Experiences in Caring for Members with Dementia po. And yung mga participant ko po dito is mainly kayo pong mga nag-aalaga po. Kasi sabi ko po sa isip ko na gusto ko sila naman pong mga nag-aalaga yung mabigyan ng pansin. Although yes po, mahirap po sa mga dementia patient po natin yung sakit nila. Pero although hindi ko pa po siya naranasan, pero nararamdaman ko rin po kasi yung hirap po ng mga nag-aalaga. From base po sa experience na duty po sa iba't ibang hospital, tapos nakakahawa po ng mga iba't ibang patient and nakaka-encounter po ng iba't ibang relatives po. So sabi ko, sila naman po yung bigyan kong pansin. And kung sakali po para yung mga community, mga barangay, or yung pamahalaan po natin is matulungan po sila kahit sa maliit na bagay. Correct. Yes po. So, expect ko po hindi nyo po first time po ngayon ma-interview po ng hindi naman. May mga, ang pinaka ko naman is na-interview na rin ako ng CNA. Channel News Asia. So, hindi naman ako madamot, basta may time lang. Yun nga lang, hindi agad-agad ko mabibigay yung, kasi titingnan ko, kasi may work ako, broken schedules nga ako, may mga errands, may mga, buti nga ngayon na less na yung check-up namin ni tatay. Minsan, 2 beses sa isang linggo, medyo. Pero totoo talaga, Nel, I would say, napakahirap mag-alaga. Nako, kaya nga parang dati, parang gusto kong, I am a content creator din pala, small content creator. Yes, you can check also. Medyo nag-slow down nga ako sa Facebook kasi parang nagfo-focus ako dito sa TikTok kasi nga parang nag-enjoy ako as affiliate ngayon kasi talaga may pera, nag-earn na ako. At alam mo ba na swerte talaga pag nag-aalaga ka ng magulang. Palagi nga nilang kino-comfort sa akin. Swerte ka, Jack kasi minsan, Mami Jack Jack, swerte mag-alaga ng parents kasi blessing yan. Alam mo ba,
ang hero product ko talagang nagbebenta sa TikTok talaga yung wheelchair ni tatay. Talagang araw-araw may bumibili. So parang naano ko na lang, lahat na lang ng mayroon ako dito sa bahay, i-affiliate ko. So yeah, going back, ayan, you can check also some more of our videos si tatay sa Facebook. Nandun, ang dami. Pero ngayon nag-slow down. Correct. Kasi parang naano ako kung iaano ko ng iaano si tatay. Although gustong-gusto ko kasi ang daming nagko-comment pag si tatay ang kino-content ko. Pero parang ako nahihirapan akong gumawa ng content kasi talaga mahirap. Parang although yung kalokohan namin mag-TikTok, mga ano, pero hindi nila nakikita yung on the other face of it. Ang hirap, parang naiiyak na lang ako. Kami kasi parang mag-isa lang kasi akong anak ni tatay. So, ako lang talaga ang sorry na ha kung maiiyakin ako. Mag-isa lang kasi ako. So, mahirap talaga. Mahirap. As in, hindi, sabi nila, madaling magsabi ng habaan mo ang pasensya mo. Kasi magulang natin yan. Darating ang time, 'di ba, we would not know, 'di ba, kung hanggang kailan sila dito. Yun na, nakakatulong naman yung mga wisdom words na mga sinisend nila, but ang hirap talaga if you are in that position na ikaw ang nag-aalaga, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pasensya. Maski na hindi mo alam. Maski na saksakan ka ng bait, ang asawa ko saksakan ng bait, hindi magagalitin. Mahaba pasensya ng asawa ko pero nauubos ng supportive pero minsan nauubos din kasi nga pero naman, every day is a learning, yung palagi ko sinasabi, every day is a different day, learning process, pero mas na ngayon, mas lesser na, unlike before kasi nagsandig-sandig, nagsabay-sabay yung sakit ni tatay, meron siyang enlarged prostate, meron siyang bato sa gallbladder niya, yung dementia, nakakatitir siya. So talagang parang grabe lahat nagsabay-sabay, parang pati work ko na apektuhan. I was not performing na kasi nalilate na ako, nag-absent na ako kasi isipin mo mag-i-start ako ng shift ko 5 or 6 PM pero nasa hospital pa rin kami ni tatay. So it's really hard, but yeah, along the way parang wala naman akong choice. Parang hindi ko naman kakayanin na hindi ko alagaan ang tatay ko. Ilan taon niyo na pong inaalagaan po si tatay na simula, kailan po siya nagkaroon po ng dementia po? Nung kasi si tatay is from Pangasinan kami. Taga Pangasinan kami. So, si mama died way back 2021. So, 2021 to 3, 4, 5, 6. So, 5 years nang wala si mama. So, 3 years nang wala si mama, ayaw naman niyang pumunta sa akin. Kasi, di ba, alam naman natin ang matatanda. May bahay naman ako dito, ganyan. Knowing he is okay. I thought he was okay. Pero, nung naisip ko na ngayon, lahat ng sinasabi ni mama, palagi sila nag-aaway. Si tatay mo, ibang-iba na yung ugali. Palagi sinasabi ni mama na ibang-iba na si tatay. Ang dami na, iniiwanan na niya ako. Kunwari, ihatid sa palengke, bigla na lang aalis si tatay. So, ako naman parang naaawa ko kay tatay, kinakampihan ko si tatay, maintindihin mo na lang, kasi ganyan talaga siguro si tatay, bugnutin, walang pasensya, ganyan-ganyan. Ngayon na lang nag-flashback sa akin lahat, naawa ako kay mama. Mas more on the side ako kay tatay kasi nga akala ko kasi palaging normal lang na nag-aaway sila, bate. Akala ko away bati silang dalawa. So mahabi ko, mo yung pasensya mo, kayong dalawa na nga lang, ganyan. Hindi ko alam, doon na pala nag-start. So tatay is 78 ngayon, magsi-79 na. Ang aga niyang nagkaroon ng dementia or pag-uulyanin kasi nga hereditary, kasi lola ko nagkaroon din ng dementia. Ang lola ko nawala pa nga ng 1 buwan ata, but at that time, because I was too young, hindi pa ako gaanong caring, di ba? Parang wala, pagbata ka parang, tas parang ang first na nag-aalaga sa lola ko is yung family niya talaga, hindi kami. Si tatay kasi parang pag ganun,
kasi parang dalawa yung bahay namin sa Basista, San Carlos, pag ganun-ganun si tatay. So, ako naman nandun sa side ng mama ko, hindi ko nakikita yung burden at that time. So, parang papasya lang ako kay Lola, ganun, parang okay na, pero hindi pa ako ganun ka-caring before. So, not unlike now, na ano ko na. So, ang tagal ng sagot ko, no? So, magto 2 years na kami. So, from Pangasinan, kinuha ko si tatay kasi parang naging masyado ng masalimuot. Mga rental na, may mga parenta kami, nauubos ang pera. Kasi siya lahat nag-aano ng pera niya. Pension niya, magsusumbong ang auntie ko, mga pinsan ko. Jack, yung pera ng tatay mo nawawala, kaka-withdraw lang, wala na agad ang pera. So parang nawawala. So parang ako may mga parenta pa kami na income sa San Carlos, wala na. Bakit nagkakandalubog-lubog ako sa utang? Parang isipin mo sobra-sobra na yung pera ni tatay ko dapat. Pero hindi, nawawala. Ako pa to nagbabayad. Nagbabayad sa mga karinderya na inuutangan niya, nagbabayad sa mga tindahan. So parang hindi naman ako madamot, sige, bayaran ko. Pero parang, paulit-ulit, nai-stress na ako. Ano ba nangyayari? Paano ulit nawala ka, Nel? Parang too much na po yung nangyayari. Too much na, oo. Kaya Tapos, parang at the same time, naaawa na rin ako sa kanya. Kasi lahat na lang ng kamag-anak ko, nagsusumbong. Tapos kamag-anak ko, more on kasi si tatay, hindi niya maiwanan yung talagang bahay namin sa part ng mother ko. Kasi talagang doon yung bahay namin. Although may bahay din kami sa San Carlos, nakikita din ng mga pinsan ko sa father side, nagme-message din sila na, Jack, nakakaawa na si tatay mo. Parang nakakaawa na yung itsura niya. Tapos ang tingin nila, niloloko siya ng mga nagre-rent doon sa kanya. Yung mga nagre-renta dyan, niloloko nila, baka hindi na nagbabayad ng renta, ganyan-ganyan. Ganun na nga nangyari. So to cut it short, way back 2024 when we went there, kasi we usually umuwi doon mga Christmas, Holy Week, para dalawin siya. Tapos parang naging nangyari sa akin, it was too much of it. Kasi buwan-buwan, umuwi kami. And ang mahal, magpapagas ako. Uuwi kami mga 3 days. And it will not help. So, ang budget namin, 10 to 15,000 pag uwi kasi papagas. 'Di ba? Magdadala ng pagkain. Grocery ko siya. So, parang, monthly, nag-i-spend ako ng 10,000 to 15,000 para lang bisitahin siya. Minsan nagko-commute na lang ako para makatipid. Minsan nakapag-commute ako. Pero ang hirap naman na nandun ako, wala akong sasakyan, hindi ako makaalis-alis agad, hindi makapag-grocery, magpapasundo pa ako sa kuya ko. So, parang, yung auntie ko, yung kapatid ng mama ko na bunso, Lynn, kunin mo na si tatay mo, kawawa. Lahat ng gulo niya doon, mga auntie ko, syempre mga auntie ko, pinsan ko, sila yung tumitingin, sumbong-sumbong sila sa akin na, ibang-iba na si tatay mo, nakakainis na, mayat-maya gutom, mayat-maya nanghihingi ng pagkain. So talagang hindi na niya kaya. So kumuha din ako ng yaya niya, pero hindi naman stay in, parang magpapainom lang ng gamot, magpapaalmusal. So talagang ang gulo. So yun, nakuha ko siya, sabi lang namin, pero nung kinuha ko siya, malala na lahat. Ngayon po na inaalagaan niyo si tatay, kamusta po yung activity niyo dyan sa bahay niyo po? Simula po pagkagising niyo hanggang sa pagtulog niyo po. Ano po yung mga ginagawa niyo po? Mahirap pag nag-uulyanin kasi talagang yung ginagawa niya, parang daig pa ang bata. Parang babantayan mo talaga. Nagpalagay pa nga ako ng webcam para pag nandito ako sa taas, nakikita ko siya. So, yeah. Kasi nga, mas gising ako sa gabi, nakikita ko siya. So, ang gustong-gusto ni tatay, palaging kain ng kain. Nakakalimutan niya, nakakakain lang niya. So, kailangan palagi ka may pagkain. Pero hindi ko naman binibigyan lagi kasi masama naman sa kanya dahil matanda na siya. So, at least yung every 2 hours or 3 hours, yan, may tinapay. Dapat palagi ka may tinapay. Palagi ka may biskwit. Yung mga malalambot ang gusto niya. Ganon. So, yan. Kape niya, madalang ko na lang siyang timplan ng kape na talagang totoong kape. Instead, gatas na lang na may kape yung ginagawa. Kasi favorite niya yan talaga. Pero, at least 2 times or 3 times, palagi kong para kung may pasyente or may batang kasama, yung mga tumblers ng water niya, laging mayroon, nililinis ko yan. Tapos, ang maganda kay tatay kasi, hindi naman siya Alzheimer's pa, dementia lang. As in, super konting bagay nakakalimutan na niya. But,
Pero kilala niya ako. Ako talaga super Okay. kilala niya. Hindi niya ako nakakalimutan. Palagi siyang tanong ng tanong pag di niya ako nakikita na nasaan si Lynn, nasaan si Lynn. Eh dito nga ako sa taas palagi nagtatrabaho kasi hindi ako po pwedeng mag-work sa baba dahil nga kailangan solo ko tong kwarto, kailangan tahimik ako. Sa ngayon masasabi ko, Nel, we're doing great kasi ayokong maging negative. Ayoko maging negative kasi kung i-dwell ko sa negativity, it will broke me talaga. Like kahapon, I was tired kasi lumabas ako, 'di ba, ang init ng panahon. Pagdating ko, alam yung ginawa ni tatay. So mayroon kaming wet ones na malaki bago pa lang. Eh hindi ko sa sobrahan yung kuha ko, pinababalik ko. Nakita niya. Binuksan niya, knowing na akala niya pagkain, ginupit-gupit niya. So may meeting ako na. So, na-high blood ako kasi syempre hindi ko nagaling ako sa labas, nainitan ako. So, nagalit ako, hold on lang hold on. Sige. Nagalit ako kasi syempre pagod, nainitan. Parang lahat na lang isipin mo pagkain. Kaya alam mo ba, lahat ng setup namin, tinago namin. Pag nakalabas lahat ng kape, gatas, uubusin niya yan. Titimplahin niya oras-oras pag di mo, siguro pagka yung gatas niya, pag pinabayaan mo na iwanan mo sa labas, ubos niya yan, titimplahin niya ng titimplahin. So lahat kami ngayon, pati biskwit, lahat nakatago, hindi dahil sa nagdadamot ako. Tinatago ko kasi hindi niya po pwedeng makita kasi too much of everything is bad, diba? So pati pa naman yung plastic ng wet ones, akala niya pagkain, ginupit-gupit niya. Sabi ko, nagalit ako, sinayang mo, tay. Ang dami niyang ginagawa na hindi na okay talaga. Parang, pag nasa mood naman ako, pag hindi naman ako, kasi syempre, matanda na rin ako, napapagod ako. Okay, kaya ko na maintindihan. Pero masasabi ko, mas okay kami ngayon kaysa nung dating nagsabay-sabay yung sakit na yung nakakatitir si tatay. Isipin mo, pag nakakatitir siya, minsan tatanggalin niya yan. Ang gulo-gulo namin nung una. Sobrang gulo namin, Nel. Sigawan, murahan, uundayan niya kami ng suntok, pero hindi naman niya kami sinusuntok. Yung mahilig lang siyang, hanggang ngayon naman, pag super galit siya, kunwari sinita mo siya, bigla kanyang gaganunin ng suntok, pati asawa ko, anuhin ng upuan. Sabi ko, doon ako nagagalit kasi parang inaalagaan ka na nga namin, ikaw pa tong galit. Ngayon ko naiintindihan talaga, 'di ba? Pag nung bata tayo, pag alam nating may matanda, naiinis tayo. 'Di ba? Alam mo yung 'di ba? Parang isa yung matanda na yung pangit ng ugali niya. Naiintindihan ko na kasi ganun pala talaga sila. Hindi na kasi normal yung state of mind nila and lahat na ayaw nila ng maingay, ayaw nila ng correct, ayaw nila ng maliwanag. Hindi naman po pwedeng madilim yung bahay namin. Kasi yung asawa ko naman doon sa baba nag-work. So, mahirap talaga. hindi ko maano, but yun, ngayon pagbaba ko bago ako natulog, 5 na ata ako bumaba or 6 bago mag 6 yan. Ginawan ko na siya ng kung ano naman, pag alam niya bumaba na ako, babangon na yan, alam na niya, Len, kape. So ano na, pero pag tulog naman siya, may time naman na tulog siya, nire-ready ko lang yung kape niya na may gatas, tapos may bread na doon. Minsan pag may pasukan naman, nagluluto ako ng fried rice. Ayan, basta tatakpan mo lang sa table, alam mo na yan pag gumising automatic, kakain na siya. Kaya lang ayoko lang pag gano'n nangyari, hindi siya makakapaghugas ng kamay, madumi yung kamay ni tatay. Pero pag ano naman, hindi ko maantay, naakit na ako. Automatic naman yan. Pati gamot niya, may lagayan na siya ng gamot doon. Ibibigay ko na, automatic maiinom na niya yon. Wala namang problema pa sa mga ganung bagay. Pati tubig, malakas siya sa tubig. Okay naman. Ang ano lang talaga, frequent ask of food. Hindi niya talaga, may gusto niya, kakain siya. Para siyang Pero hindi pusa. Yes po. Hindi niyo naman po siya ina-assist na po sa pagkain, pag-inom po ng gamot, or sa mga specific pong mga bagay po na ginagawa po ni tatay sa araw. Kailangan mo pa rin tignan. Titignan mo siya kasi may pwedeng hindi okay yung gagawin niya. Like minsan
yung ihian niya, yung tumbler na ihian niya, kasi hindi siya pwede sa anirola kasi minsan natatapon. Mayroong, alam mo yung ginagamit sa hospital, nawiwihan, di ba yung parang bottle? Nagustuhan ko yun kasi nasushoot niya doon. Ang naging problema naman ngayon, hindi ko alam kung dahil sa dementia o dahil sa enlarged prostate niya, maya't maya, minuminuto din umiihi. Sabi naman ng doktor, baka nga sa utak lang, parang may magawa lang siya. Maya't maya pa sa pagising niya, siguro yung 10 minutes na gising siya, siguro 10 times din naiihi. Hindi, oo, parang pero parang ano na yun, baka sa mental health na lang ni tatay. Parang ano na lang, kasi yun na lang yung ano niya ihiga, uupo, iihi, kakain, yun na lang yung kaya. Kasi, Nel, you couldn't blame me, ayoko nakabukas ang pintuan kasi baka mawala siya. Ayoko nang dumating yung time na yun kasi nga may experience sa kami kay Lola, baka mawala siya, saan ko siya hanapin, paano kung hindi ko siya makita, kaya hindi ko na siya pinapalabas talaga. Talagang naka-watch kami sa kanya na ingatan talaga si tatay na huwag makalabas. So, sabi ng kuya ko baka makulong, wala na, ano magagawa namin, hindi naman safe dito, wala naman kaming space, 'di ba? Apartment, parang apartment time lang, parang townhouse lang tong bahay na. Townhouse talaga. So wala kaming space para makapag-lakad-lakad si tatay, lalabas kami. Kung ilalabas ko din, matutumba na siya. So kaya nga naka-wheelchair na si tatay. Nakakapaglakad siya. Very thankful pa rin naman ako kasi kaya niya pumunta sa CR mag-isa. Simple things like tay, pagpagam mo yung higaan mo, gagawin niya. Nakakaintindi pa siya. Tay, toothbrush. I-ready ko lang yung toothbrush. Ibibigay ko sa kanya. Magtutoothbrush siya. He can still do yung command, yung simple utos. Pero bantayin na talaga. Like magagalit ako kasi sabi ko, tay, tanggalin mo na yung damit mo. Mga relo mo, tanggalin mo na, paliguan na kita. Yun lang yung sinabi ko. Pero ang dami niyang plus na gagawin. Minsan, di ba, habang naguhubad siya, kukuha ako ng damit niya. Pagkakita ko, nag-ooperate na ng heater, sabi ko, magtanggal ka lang ng shorts mo. Hindi ko sinabing mag-ano ka dyan sa CR. Ang takot ko kasi sa CR, baka madulas. Diba? Ang sabi ko lang, tanggalin mo lang yung shorts mo. Ang ginawa niya, kumuha lang ako ng shorts. Few minutes lang nasa CR na. Kung ano na mga nagbukasan ng tubig, nagbukasan ng heater. Paano kung biglang mainit yung maset niya? Yun, super daig pa ang bata. Super daig pa ang bata. Yung mga nakikita mo mga video na matatanda na nananakit pag naliligo, reality talaga. Super reality. At ano lang, paano ko ba sabihin? Sabi nila hindi lahat ng anak may mga ganung concern na mag-aalaga ng magulang. So siguro, yun lang yung ano ko siguro kasi napalaki nila akong God-fearing ako. Napalaki nila akong, siguro yun magtanim tayo ng maganda sa mga anak natin. 'Di ba? Kasi napalaki naman ako ng tatay ko, mama ko na mahal na mahal nila ako, naramdaman ko na mahal nila ako. Kaya in return, inaalagaan ko din siya. Sa araw-araw niyo po siyang inaalagaan, Ma'am Jacqueline, ano po yung sa tingin yung pinaka-biggest struggles po habang inaalagaan niyo po siya or habang nagbibigay po kayo ng care po kay tatay? Araw-araw talaga niya, sobra. Sobra. Yung mga kasi minsan sisigawan niya yung mga anak ko. Mahirap. Yun, tulad yan. Kunwari, kasi di ba pag tulog ako, si Alex ang magbibigay, asawa kong magbibigay ng food. Minsan nagagalit si Alex kasi, ba't hindi mo kinain tatay yung pagkain mo? Kasi ano din siya, although matakaw si tatay, may mga pagkain na hindi niya talaga gustong kainin, lalo mga hindi ko alam kung bakit. So usually dapat may sabaw, ganyan. Kunwari pag hindi mo nakita, itatabi niya lahat yung pagkain. May mga times na ganun, wherein di ba dapat kami, alam ko yung tamang pagkain para sa kanya. Diba? Pero hindi niya kakainin. So sabi ko, gusto mo na bang sumunod kay mama? Gusto mo na bang mamatay tay? Sabi ko, kainin mo lahat. Kunwari pag sinabihan ng asawa ko ng ganun, uundayan na niya ng suntok, kukunin niya yung upuan niya, gaganon niya sa asawa ko. So, masakit yun sa akin. Yung mga anak ko ngayon, parang
deprived na silang mag-ingay sa bahay namin, deprived na Mm. silang, kasi bawal, mag-ingay ka, magagalit siya. Okay. So parang naawa ko, I have a 10-year-old child, boy. Bata pa yan eh. Siyempre pag manonood, minsan naiiyak siya. Mama, Okay. manonood ako ng TV. Hindi na ako makapanood. Bawal. Eh, yung malaki naming TV nasa baba. Eh, naiingayan si tatay. Minsan, naiintindihan ko siya. Hinaan mo na lang. Kasi kawawa. Naaawa din ako kay tatay. Siyempre, nagugulo namin siya. Kasi hindi ko nga mabigay sa kanya yung magandang environment eh. Wala naman akong space na malaki. Meron akong lupa, but it's separated from here. Hindi naman siya pa pwede doon. Ayoko mag-isa siya doon. Kung sa Pangasinan kami nakatira, malaki bahay namin sa Pangasinan. Meron siya sariling kwarto, 2 yung bahay doon. Pwedeng doon siya sa kabila, o doon kami sa kabila, doon siya sa malaking bahay. Pero dito kasi sa Manila, dito kami sa Calaucan, townhouse lang tong bahay ko. So talagang siksikan kami. Pero thankful ako kasi property ko to. Bahay ko to. At least may bahay kami, may sarili akong bahay. Yun nga lang, hindi ko mabigay kay tatay yung may sarili siyang kwarto, na tahimik, na may sarili siyang higaan, pero syempre, nandun kami lahat. Nandun din kami lahat. So, magulo, pero nakakaraos kami, Mel, everyday. Palagi ko lang prayer kay Lord. Lord, bigyan mo kami ng joy, love, understanding, patience. Kasi, palagi ko sinasabi, grateful ako na nakuha ko siya. Kasi, si mama ko, nakuha namin. Ayaw ni mama tumira dito. Linggo ko lang naalagaan. Gusto kong umuwi. I was working at the office at that time. Nag-file ako ng leave of absence. Hindi naman ako pinayagan ng boss ko. Sabi ko, boss, gusto kong alagaan ng mama ko bago siya mawala. Pero hindi, I was not given that opportunity. Sabi nila, umuwi na lang ako. Pero parang, sabi ko pala, sana nag-resign na lang ako. Sana naalagaan ko si mama. Nag-pandemic, hindi ko na nagawa na alagaan si mama. So, yun yung masakit-sakit. Kaya ngayon, inaalagaan ko si tatay kasi yun na lang yung mayroon ako. Parang by the end of the day, parang kaming dalawa lang pala ni tatay. Parang ako lang, ang hirap pala ng mag-isang anak. Parang ako lang lahat may responsibility. Ang hirap eh. Siguro sa pera, mahirap. Pero nakakaraos. Lagi ako binibigyan ni Lord ng provisions na gawin to. Nairaos ko yung operation niya na libre na dapat 300,000. Hindi ako nanlimos, hindi ako nanghingi ng mga tulong. Pero instead, gumawa ako ng paraan. Binigyan ako ni Lord ng wisdom na pumila sa National Kidney para makalibre ng check-up ni tatay. Maski na linggo-linggo, nairaos ko naman, nakakapag-work din, hindi ko na pinrioritize ma-promote. Parang, sige, kung dito na lang. Una, hindi ako nagpapapromote because of the kids, because I need to take care of my kids. Ngayon, nung malalaki na sila, gusto ko naman i-priority yung career ko. Hindi ko na nagawa kasi dumating na si tatay. Okay lang, kasi gawin ko na lang kay tatay kung ano na lang yung kaya kong gawin. And, yun, God is so good kasi yung 2024 to 2025, halos 1 taon kaming babalik-balik sa ospital, hindi siya maoperahan. Just last March of 2025 na operahan na siya. So nabawasan na yung in and out namin sa hospital, at least siguro once a month na lang, or ngayon maski na hindi na kami buwan-buwan na nasa hospital kasi naalagaan ko naman siya, kasi nababalance diet ko siya, kompleto lahat ng gamot niyang binibigay, kasi syempre marunong din, hindi man ako nurse, pero syempre as nanay, alam ko na yan, alam ko na, marunong naman na ako mag-research, ano yung mga pero yun nga, kung ano yung kainin namin, gusto ko kinakain niya, yun lang yung mga struggle ko minsan pag hindi niya nakain, gusto niya puro tinapay lang, hindi naman puro tinapay at kape lang. Ayun lang. Pasensya, naiyakin talaga ako. Ganun po talaga. Paano naman po sa health niyo po, May? Paano po naka-affect po yung pag-aalaga niyo kay tatay sa kalusugan niyo? Kalusugan ni tatay o kalusugan ko? Kalusugan niyo po. Paano po naka-affect yung pag-aalaga niyo po sa kanya, sa health niyo po? Sa health ko kasi, so, ano naman ako, mayroon na akong mayroon na akong insisting na mga sakit like high blood, diabetes, mayroon din akong mataas ang cholesterol ko. So,
It's just the same. Ano lang, ang nakaano lang is talagang yung pagod. Sobrang pagod. Mentally, physically, pagod ako. Pagod din ang asawa ko kasi yung asawa ko I'm very thankful pala sa asawa ko kasi talagang katuwang ko yung asawa ko sa pag-aalaga kay tatay. Talagang kung ano yung ang hindi lang ginagawa ng asawa ko is hindi lang niya pinapaliguan, hindi niya tinutoothbrush, hindi niya binibigyan ng gamot. Pero when it comes to foreseeing, tinitingnan niya kasi nakaupo dito si husband, si tatay nandito. Lagi niyang binabantayan kung anong ginagawa. Kasi minsan, ang dami niyang gagawin. Kunwari, yung ihian niya, itatapon niya sa lababo, nagagalit ako sa ganon, 'di ba? Dapat sa CR. Kaya ako na rin ang dami na niyang ginagawang hindi maganda. So pero yung pagtitingin ginagawa ng asawa ko. Tapos yung mga bata, kunwari busy ako, tinatry ko din silang turuan na para tingnan si tatay, like ikaw na gumawa ng kape ni tatay kasi may work ako maaga ngayon. Kunwari, nagmamadali ako, na-late ako ng gising yan. Aware naman sila, pero yung full responsibility talaga sa akin. Pagbili ng mga gamot niya, pagbigay ng gamot, pagbibigay ng towel,